Magandang hating gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung pag-uwi ni Ruina Garma, Colonel Ruina Garma. At hinatid po siya kanina ng ICE, Immigration Officers ng United States of America. At ito po ay nangyari, isang deportation po yan, ang procedure na yan. Matapos po na ang kanyang petition sa United States of America ay binasura. Anong petition ang sinampa niya sa United States of America? Ang petition po ay humingi siya ng kung pwede, payagan siya na manirahan sa Pilipinas, sa Amerika at doon lang siya manirahan. At dahil sinusubong niya na merong unjustified na banta sa buhay niya dito sa Pilipinas. Nagsampa siya ng tinatawag na petition for amnesty. So nakailang buwan siya doon, matapos kasi nang hinuli siya doon, dumating siya doon ay nagsampa siya ng petition for amnesty. Parang kagayang ginawa ni Harry Roque na nagsampa siya ng amnesty doon sa Europe. So nagsampa siya, nandun siya sa The Hague ngayon. So habang hinihintay pa ang proseso ng kanyang application, ay doon siya muna. Ganun po yan. Gaya ni Rowena Garma, habang inantay niya decision kung tatanggapin o hindi, ay doon siya muna. At nang nagdesisyon na ang immigration offices ng United States of America, ay sinamahan pa siya ng mga operatives o police officers na nakatutok sa immigration ang si Rowena Garma. So dumating dito sa kagabi. Okay. Sa pagdating niya rito, ano bang expectation natin? Expectation natin po sa kanya, magandang gabi po, Joe Pau Gasol. Tapos si Bernard Magtibay, magandang umaga, magandang gabi pa. Ang expectation po niyan ay ganito. Number one, maari pong mabubuhay na naman yung mga yung kagustuhan ng mga kakampi ni BBM at kalaban ni Duterte na gamitin naman siyang testigo laban kay Duterte. Sigurado kung liligawan nila yan, aalokin nila kung ano-ano. At sigurado din ako na si Rowena Garma ay madali siya mapasoko. At gagamitin siyang ebidensya laban kay Digong. Ano bang ebidensya ang pwedeng gamitin sa kanya laban kay Digong? Pwede pa siyang dadalhin doon, ipadala doon sa ICC para gamitin siya na magsasalita na totoo po na mayroong halimbawa na mayroong policy na patakaran na talaga ni Digong Duterte nung panahon na presidente si Digong na patayin ang mga inaakala na mga may droga, involved sa droga, o di kayo HBT, mga high value targets, o yung mga nagtutulak at saka ang kahit sabihin natin mga addict. So yan po ang gagamitin na kasi napatunayan naman natin yun, sa natunghayan natin pala doon sa Quadcom hearing na kung saan ay sinabi ni Rowena Garma, hindi natin alam lang kung totoo o hindi kasi yung pagsasalita niya doon sa Quadcom, yun po ay hindi mo maasahan sapagkat po ay persado na siya magsalita. Alalahan ninyo yung pagsasalita niya doon ay nagreklamo pa nga si Grijaldo kasi pinipirsa pa siya na kung ano sasabihin na ipipin down ang mga Duterte. In the same manner, because of that, we can always doubt kung totoo o hindi yung salita niya. But nevertheless, it doesn't matter kung totoo o hindi. Sa kanila, kung gusto na gamitin, at sigurado ko na may gusto, at kipag-coordinate sila ng sikreto doon sa prosecutors ng International Criminal Court. Kasi ang alam ko, may isa pag mga prosecutor na natitira dito, naghahanap pa ng mga testigo. Kasi sa totoo lang, ang problema ngayon ng prosecution laban kay Duterte ay kulang sila sa ebidensya. So, ang pinaka-ebidensya lang kailangan ay yung mapatunayan na si Digong ay nag-utos bilang isang patakaran na yung pagpapatay. Okay? So, ganun po ang hinahanapin nilang ebidensya. So halimbawa, sabihin na natin matutuloy yung kaso kasi kung ako ang katayuan ko ay pinipilit ko po sa ayon sa batas
ng Rome Statute, kahit ano masabihin nila, ay talagang wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court sa kasong ito. Natandaan ba natin na yung nag-apila si Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Minardo Guevara doon sa Appeals Chamber? Ang inaapila nila doon, ang kanilang issue ay sana ay tumigil na ang International Criminal Court sa paglilitis laban kay hindi wala pa si Digong doon, laban sa mga tao sa Pilipinas, sapagkat ang posisyon ni Bongbong Marcos talaga at ni Minardo Guevara ay walang jurisdiction. Ang una, posisyon nila ay parang tinanggap na may jurisdiction. Kaya ang petition nila ni Minardo Guevara noon ay, kung pwede, ipatigil mo na yung investigasyon at baka naman magpakita ng Pilipinas na may kakayahan ng Pilipinas maghanap ng ebidensya at magkakaso at kakasuhan si Duterte sa Pilipinas. Ang problema, hindi naniwala yung ICC. Kaya nang hindi sila naniwala, binasura. At inutusan ng ICC yung prosecutor na magtuloy ng investigasyon. So pagkatapos nun, umapila sila ni Minardo Guevara sa Appeals Chamber ng International Criminal Court. Kumbaga, ang nagdesisyon ang umayaw kasi yung tinatawag na pre-trial chamber ng mga judges. Kung natalo sila doon, umapila sila ngayon sa Appeals Court. Mga judges, 5 judge naman doon. Sa 5 judge, pag-apila nila doon, kumuha sila ni Minardo Guevara ng abogada galing sa United Kingdom. At yun ang pangunahing abogado nila. At nang pumasok yung pangunahing abogado nila na English, ay ang argumento niya hindi lang yung pagpatigil muna ng investigasyon kasi kaya naman daw ng Pilipinas. Kung hindi, dinagdagan niya ng argumento na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay? So, anong nangyari? Sa 5 judge, 2 judge ay pumabor na nagsabi na walang jurisdiction nga ang ICC. Kaya dapat ibasura na. Ang 3 namang judge sa 5 ay nagsasabi, hindi, ipatuloy na lang. Kasi hindi naman nila kinwestiyon sa pre-trial chamber kung may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas o wala. So, ganoon na nangyari. So, ngayon, ang decision final ng Appeals Chamber ay 3 binasura ang kaso apila at ang 2 ay bumuto na paboran ng apila sapagkat ang jurisdiction. Ang argumento naman ng 2 judge, hindi na kailangan pa na pag-usapan sa baba ang jurisdiction para tanggapin sa apila. Well, that is a matter of question of law. But the fact remains na yung 2 at yung 3, ang katwiran lang naman nila ay hindi sila magdidesisyon sa jurisdiction sapagkat hindi naman pinag-usapan sa baba. So, pero nevertheless, makikita mo ang killing ng kanilang argumento pag binasa mo na pabor din sa desisyon ng 2. So, ibig sabihin po, nagpapakita lamang po yan na ang lakas po ng argumento para sabihin na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At kung wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, wala na rin itong jurisdiction kay Digong Duterte. So, yan pong argumento. Nevertheless, that is still far from over. Kasi ang nangyari dito, yung mga abogado ng Digong nag-file ng motion na sa kanila desisyonan. So magkaroon muna ng tinatawag na confirmation charges. Sa confirmation charges, nagpresenta na po ang prosecutor ng kanilang mga testigo. At saka yung sumama din yung abogado ng mga biktima. Tapos yung sa side naman ni Digong, yung abogado niya, nagsumiti naman at maingat sila. Hindi sila nagbibigay na kung ano-anong ebidensya. Kundi, hindi rin sila nagbigay na kung sino tao ipresenta na natitistigo para pabor kay Duterte. So, ang grupo naman ng laban kay Duterte, nagpresenta sila, may testigo sila bitbitin. So, I doubt naman kung ipresenta man lang iupo nila. Kasi pag inupo mo, pag ikaw po abogado, pag inupo mo yung testigo mo, hindi pa final, parang binibigyan mo ng impormasyon ang kalaban kung ano meron ka. Hindi pa naman time. So, nevertheless, may mga biktima ata na sinama at
papakita lang doon siguro. Tatanungin na nga, o ano ka, magreklamo ka, parang gano'n, mga kamag-anak na namatay. So, well, ang pinakaimportanteng elemento ng krimen na dapat patunayan ay yung elemento, kasi ganitong elemento ng ano, yung elemento na patakaran pala ni Duterte ang magpapatay, okay? So, yun ang elemento. Kumbaga, ang unang mga elemento sa crime against humanity ay ganito. Number one, ay kailangan may namatay, may pinatay, at maraming pinatay, at puro mga sibilyan ang pinatay. Yan ang unang elemento. So, yung pangalawang elemento, yung pagpatay na yan ay patakaran na ni Duterte. So, yan ang pinaka-importante dyan. Yung dalawang elemento na yan ang pinaka-importanting patunayan. Pangatlo na elemento ay patunayan ng mga umaakusa kay Duterte na alam ni Duterte ang pagpatay. Yung lahat na tao na namatay na isasalang ng prosecutor doon sa harap ng ICC, kailangan meron silang ebidensya na alam pala ni Digong ang pagpapatay. So, ibig sabihin, itong critical. Number one, kailangan may patunayan na patakaran ni Digong ang pagpapatay. Pangatlo, kailangan patunayan na yung mga may namatay at ang namatay puro mga sibilyan. Pagkatapos, kailangan massive, marami. Pagkatapos, kailangan alam ni Digong ang pagpapatay. Dito, mahina, bilang trial lawyer po ako na sanay, dito ko nakikita ang kahinaan ng nag-umako sa kay Digong. Meron ba silang ebidensya na magsasabi na patakaran ni Digong ang pagpatay? Policy. Yan ang policy. Number two, ang tanong, alam ba ni Digong ang pagpapatay? Bawat isang namatay, siyempre ang depensa, i-invoke nila, kailangan patunayan ninyo na alam ni Digong ang bawat pagpatay. Ang hirap kaya nun. Di ba, Lagalaga, Bongesius, ang hirap patunayan yun. Kapag wala ka ba ipakitang testigo, wala pong proof, testigo na at ebidensya na malakas, ay wala pong proof beyond reasonable doubt. Ngayon, sasabihin nila, itong aming itong aming ebidensya, yung mga sinabi ni Digong sa video, at naibalita na, at dinownload naman lahat ng ICC, na prosecutor yun. Kaya lang po, ang problema dyan, hindi magagamit na ebidensya. Balita lang yun, hindi ang sinabi ni Digong, kill, kill, kill. Di ba? Ganun sinabi niya. Patayin niyo kung kinakailangan ng inyong buhay ay nalagay sa alanganin. Yan ang depensa ni Digong. Tapos, ang ebidensya po na video na mga speeches ni Digong ay hindi po magagamit na proof beyond reasonable doubt. Alamin nyo, tanongin nyo sa lahat ng abogado na nakakaalam, itanong nyo, pwede bang maging ebidensya as proof beyond reasonable doubt ang lahat ng mga news media na nilabas na i-download sa YouTube, na kung saan nagsasabi, si Digong, patayin nyo, bahala ako bahala mag-pardon sa mga pulis. Mga salitang ganun. Hindi po siya magiging ebidensya na proof beyond reasonable doubt para matalo mo si Digong. Number two, wala pong katibayan. Sila, hanggang ngayon, na-analyze ko na wala silang katibayan na nagsasabi na alam ni Digong ang pagpapatay ng bawat isa. Ibig sabihin, 43 kasi ang pinresenta ng mga patay. 43 lang. Alam na ba natin niya, 43 lang nang binasa ng March 12 ng kaso si Digong. Sa 43 sa bawat isa. Patunayan mo na alam ni Digong ang unang killing number 1. Paano patunayan? Di, kailangan may testigo ka na nakakita mismo na sabi niya, nakita ko si Digong, nandun siya nung pinatay yung victim number 1. Actually, kung mapakita niya na mayroong ganun kahit sa 43 na victim, kahit isang biktima lang, panalo na ang matatalo na si Digong. Ang tanong, kailangan ng isa, meron bang isa dyan? May testigo ba sila na magpapakita na nung pinatay si Kian de los Santos ay nandun si Digong? Na may ebidensya magpapakita ba na utos ni Digong? Yan po yung pinaka-problema.
You ask any lawyer na nakikinig sa akin dito. Kung wala kayong ebidensya na sigurado lang po mananalo si Digong kahit anong sasabihin ninyo. Iiyak ang langit, hindi mananalo ang kalaban ni Digong. So ngayon, ang tansya ko po dyan, gagamitin nila ngayon si Rowena Garma at kumbinsin nila. Kasi dumating si Rowena Garma eh. Sabihin nila, girlfriend ito ni Digong. Siyempre, dami rin nagsasabi, girlfriend ni Digong. Tapos sasabihin pa nila yung may isang anak si Rowena Garma. Hindi naman anak yun ng kanyang mister na si Colonel Villela. Sabihin nila, anak naman ni Digong yun kasi naging girlfriend ni Digong si Rowena Garma. Tapos aaminin ni halimbawa ni Rowena Garma na may anak po ako kay Digong. Kaya yung sinabi ni Digong sa akin ay totoo dahil po mag-boyfriend-girlfriend kami. Yun ang sasabihin. So, yan ang nakikita ko kung paano lang gagamitin si Rowena Garma para magkaroon sila ng ebidensya na personal na alam ni Rowena Garma na ang pag-policy, yung policy sa pagbibigay ng reward ko may napatay, ay mapatunayan. But then, let me go back again. Sapat na ba? Halimbawa, sabihin natin na napwersa si Rowena Garma, magsabi na totoo yun, ako pa nga nung PCSO chairman ako pa nagpaabot ng mga reward. So, ganun ang mangyari dyan. Ang sagot, ang tanong, sapat na ba yun na ebidensya? Para patunayan na alam ni Digong ang pagpatay ng bawat isang pinatay. At alam ni Digong, at utos ni Digong yun, ng the fact na nagbibigay siya ng reward. Kung ako tanungin mo, kung ako abogado ni Digong, hindi po sapat yan. Bakit? Yan lang ay nagbibigay ng reward kasi sinabi ni Digong sa video na ipresenta ninyo, kayo mismo, ebidensya nyo, nagsabi si Digong na, hindi, patayin nyo sila. Kung kayo'y papatayin, manlaban, patayin nyo. Ang salitang ganun po ay hindi po siya ebidensya na magsasabi na patakaran na ni Digong ang pumatay na walang dahilan. Para magiging guilty si Digong doon na mga namatay sa war on drugs, kailangan patunayan din yung pagpatay ay pagpatay na walang dahilan. Na walang legal na dahilan. Yun ang klarong-klaro. So, na-analyze na ba ninyo? Mahirapan ang prosecutor magpatunay na si Digong ay alam ni Digong ang bawat pinatay. Sa dinidami ng nilista nila, 30,000 na ang pinatay. Pero ang nakalista lang doon sa ngayon, sa kasong ito ay 43 lamang. So, kung 43, yan po ang napakasakit. Paano mapatunayan? Kung sa 43 na mayroong ebidensya na pagsasabi na kailangan alam kasi ni Digong ang pagpatay. Maliban sa patakaran ni Digong ang papatay, ay alam din ni Digong ang bawat pagpatay. Tandaan natin, ulitin ko lang, 43 na biktima ang nakalista sa kaso nito ni Digong. Na titingnan nila sa September 23, 24, 25, 26. Yan po. So, yan ang yung tingin ko na pinilit nila na makauwi si Garma. So, intended or otherwise, pipilitin nila na makakatulong. Ang titistigo niya, sasabihin, magsasalita si Garma. Mag-boyfriend-girlfriend po kami niyan. Tapos, lagi niya kinikwento sa amin kung matulog kami sa kama na talagang iniutos niya talagang patayin kahit igawa na lang ng paraan, drawing na lang yung kunwari ng laban. O kung gano'n, sabihin niya, tanong. Pagka gano'n lang, sasabihin ni Rowena Garma, sa tingin mo ba matatanggap yan? Magiging ebidensya ba yan? Siyempre, magaling din ang abogado ni depensa ni Digong. Hindi po pwede yan kasi persado lang po yung magtimistigo. Kasi nga, kakasuhan din nila dahil sa pagpatay doon sa 3 Chinese doon sa Dapicol, Davao Penal Colony. Hindi naman gagamitin ng mga Ibig sabihin, wala pong tao, ang lahat ng tao na gagawin mong testigo, kung ang kanyang pagtestigo ay may duda kung totoo ba siya sa kanyang sarili o kung may takot lamang siya kaya siya nagsalita.
At kung mapakita na kahit kunting takot, ang mangyayari diyan, acquitted by reasonable doubt si Digong. Pangalawa, ulitin ko lang, paano mapatunayan na nakita ni Digong, alam ni Digong bawat patay sa 43 na yun? At inaamin ko rin na kahit isa lamang sa 43 ang mapatunayan na alam ni Digong ang pagpatay, guilty na si Digong. Ganun na ako kasimple. Punta na tayo kay Mike Abe. Tingnan muna natin ipakita ko muna litrato ni Rowena Garma nang dumating siya kanina. Yan po si Rowena Garma. Yung babae maganda. Maganda pa rin si Rowena. Ayan. Yan, si Rowena Garma. Tapos sa mga kasama niya, mga immigration officers, mga immigration police ng United States of America. So, dako naman tayo ngayon kay Mike Abe. Alam niyo si Mike Abe ay talagang diehard BBM. Kahit hanggang ngayon sinasabi niya diehard BBM siya. Kahit sabihin natin na nag-retire siya, umalis siya. Kasi ganito pa pala ang katayuan na ganito nangyari kay Mike Abe. Bago siya pumunta doon sa kay Digong, kay BBM, ay dati siya sa SMNI. Kay isa siya sa mga broadcaster ni Apollo Kibuloy. At bigla na lang habang sa ere ay nagsalita yan si Mike Abe at binira pa niya yung kanyang employer sa hangin at umalis. Nag-resign siya habang nagbo-broadcast. So umalis siya. At nakita mo ng bandang huli, doon naman siya pumapabor naman siya kay BBM. Tira naman siya ng tira. Pabor kay BBM. Binanatan ang lahat-lahat. Tapos kahapon o isang araw ay binanata naman ang Channel 4 binanata ni Mike Abe na maraming korupsyon kung saan siya ay ginawa siyang empleyado. Maraming korupsyon, hindi nabibigay mga allowance sa kasweldo. At mainit, walang aircon. Yun ang mga sinasabi niya. At pilit niya pa rin ipaliwanag na hindi siya kumontra kay BBM. Kay BBM pa rin siya. Kaya lang daw, sabi niya, sinunod niya daw si BBM sa ginawa ni BBM na nagalit sa mga flood control na mga projects. Ganon din siya, nagalit din siya sa mga corruption daw doon sa PTB4. Ano ba? So whatever it is, the truth of the matter is, nagpapatunay lamang yan na hindi maganda ang pamamalakad ni BBM. Kung hindi niya naasikaso, magkaroon lamang ng aircon ang opisina ng PTB4 kung saan nag-opisina si Mike Abe, ibig sabihin po, ay walang kwenta na manager si BBM. At kung nangyayari na walang sweldo pala ang mga tao, mga empleyado dyan sa PTB4, nagpapatunay lamang yan na walang kwentang presidente si BBM. Hawak niya lahat yan . At ang tagapagpamahala dyan, direkta, ay yung kanyang Presidential Communications Office Officer na si Dave Gomez. Pang-5 ba yun na kanyang PCO? So in other words, walang tumatagal pagiging PCO kay BBM. In other words, that is also a proof na walang kwentang Pangulo si BBM. Yan lang po ang aking masasabi dyan. Very eksila naman tayo patungkol naman kay Mike Abe. But then, ang isa pang importante ito bakit ko binlag din si Mike Abe. Umamin siya, halos inamin na rin niya. Marami palang vlogger na minimaintain si BBM. Binabayaran. Hindi siya kagaya ng ibang mga presidente na hayaan mo ang media o ang vlogger magsalita kung kakampi sila sa iyo o hindi. Depende sa kung maganda ang iyong trabaho. Ito hindi, kahit pangit trabaho niya, may mga kumuha siya ng mga vlogger na maggaganon-ganon pabor para sa kanya. At di lang yan, kumuha si BBM ng minimum of 200 na mga tao, troll farm. Wala silang gagawin. Sila po taga-comment na magaganda sa lahat ng ipopost nila. At sila rin itong 200 na to, hindi ko maniwala, 200 lang. Sila rin yung mga 200, yung bumabanat sa mga taong nagko-comment laban kay BBM. So, inamin niya dun. So, ibig sabihin,
Kung akong presidente, hindi po ako gagawa ng ganun. Bakit? Kailangan umasa ako sa aking kagandahan ng trabaho para ako'y kilalanin ng mga tao. Hindi yung kahit na mali ng ginawa ko, sasabihin lang ng mga troll farm ko na magaling si Toto na presidente. Yan po ang ating ano. So ngayon ipakita natin yung konting salita ni Mike Abe. Hindi natin mai-play lahat-lahat kasi mahaba naman ang ano niya. Ito pinaliwanag niya kung bakit siya umalis. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Pangangatawanan ko po, mga kaibigan. Paninindigan ko ang aking nakikita, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yan Channel 4. Puntahan nyo yung mga opisinang under niyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at yung lahat ng mga istasyon nila. Binibisto niya na. Pangit magpapamalalakad ni BBM sa pamamagitan ni Dave Gomez. Binibisto niya na. Mga probinsya. Kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganon. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan, na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikitang palpak. Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ho ang patakaran. Puntahan nyo yung malalaking istasyon ng television at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno, matino, kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno ang nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President. Dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sa 3 taong ko na dyan ho sa PTV, alam pagbabago. Pabulok ng pabulok yung opisina. Kaya nga ito na nga, tumutulo. Nung isang araw, binaha pa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba niyo dyan sa channel po? Yan may flood control pa pala sa PTV4. So ina po, napapatunay kaya pag-usapan natin. May nagtatanong kasi dito, patungkol naman kay Kibuloy. Si Kibuloy naman po, iniisip ko na kung ako naman ang biktima ni Kibuloy na kinasuhan, natandaan niyo si Amanda. Totoo, naniniwala ako kay Amanda na biktima na ni-rape talaga si Kibuloy. Ngayon kung papayag ang ating pamahalaan na ibigay si Kibuloy dun sa Amerika kasi hinihingi nga ng Amerika, ay hindi ako papayag. Kailangan dito yan, sintensyan siya muna rito. Paano naman ang katarungan para kay alias Amanda? Pangalan si Brenda Sanchez Portugal. Yan ang pangalan ang ganda ng babae, di ba? Bata pa. Naniwala ko sinabi niya, 17 years old pa lang siya. Ay, na-virginan siya ni Kibuloy. Naniwala ako doon. Kaya kung ako tanongin niyo, ang hayop ng Kibuloy na talagang, manyak talaga yan kung ako tanongin niyo. Ngayon, ang haharapin niyang kaso doon sa California, kamanyakan din, may mga nirip din siya doon. Mas marami doon kaysa dito. Actually, mas marami dito, kaya lang, isa lang ang kumaso. Yan po, kung kay Kibuloy naman tayo. So ngayon, ang tanong dyan, ibibigay ba kaya ng Pilipinas si Kibuloy gayong hinihingi na siya ng Amerika? Pag ibinigay yan, ibig sabihin po, ay para na nilapastangan ng pamahalaan natin yung mga biktima rito na ni-rape ni Kibuloy. Kaya kung ako tanungin mo, hindi ko talaga ibibigay doon. Hayaan na lang siya dito na matapos. Sabihin ko sa Amerika, tapusin muna namin ang aming paglilitis bago kayo. Pero sa totoo lang, pag ganun mangyari, lalabas ngayon yung mga unofficial statements. Sisihin tayo Amerika at pupunain tayo mga Pilipinas. Walang kwenta kasi yung justice system niyo sa inyo, tagal-tagal, gaganon din tayo. Kasi sa Amerika, ang bilis sila mag-trial. Sabihin na, ibigay na sa amin, mas mabilis kaming trial, saka ibalik na lang namin sa inyo. Kasi ang trial sa kanila ay jury trial.
sa Amerika. So kung jury trial po dyan sa Amerika, imagine mo, pag dinala na si Kibuloy doon, i-jury trial siya, ang kasunod na mangyari, pag nandun na si Kibuloy, magra-raffle po yung California District Court. Magra-raffle at pipili sa komunidad kung sino magiging potential judges. Ipatawag minimum of 50 katao, tapos interviewin isa-isa. Sikreto at may kaakibat na obligasyon. Huwag kang magkwento na tinawagan ka. Yun. Kasi yung secrecy kung sino ay isa sa elemento ng good jury para hindi sila tinatag na ini-impluwensyan at hindi sila tinatakot. O ngayon, kung mapili na ang potential ng mga testigo na magiging judge, magkaroon ngayon tinatawag na pagpilian nila kung sino yung halimbawa top 20. Pag top 20, magpapatawag uli na ngayon ng korte, tawagin ng abogado ni Kibuloy at ang abogado naman ng kumakaso. Okay. Pag-usapan ninyo, ang tawag niyang voir dire. I-challenge ngayon ng abogado ni Kibuloy. Yung testigo na ayaw kami namin yan, hindi pwede may report kami na natanggap na yung testigo niya bias. Galit na yung simula pa lang kay Kibuloy. Ganon din ang mga abogado naman na kontra kay Kibuloy, i-challenge silang iba hanggat sa matitira ay 13 na kasapi ng jury. Sa 13, yung 12 ay maninilbihan. Ang isa ay makinig din, nandun din siya sa tuwing pagproseso ng paglilitis, pero hindi siya magiging isang judge. Maliban na lamang pag umalis na ang isang judge. O di kaya naalis o di namatay o may kapalit. Kasi kailangan ang decision ng jury ay unanimous kung i-acquit o absolto nila si Kibuloy. Unanimous din kung kanila si Kibuloy ay ideklara na guilty. Ang dami kaya ng counts doon. So nevertheless, ang mangyayari diyan, pagka ganun mangyari doon is ganito, ibigay ko sa inyo ang tanong, ang sagot sa tanong, gaano ba katagal ang trial sa jury trial? Ang masasagot ko po ganito. Mabilis po siya. Umaga't hapon, tuloy-tuloy. Halimbawa, may mga 20 na testigo doon. Pati yung biktima. So sa 20 na testigo, kung standard po na presentasyon ng mga testigo, magkaroon ng parang tinatag na cross-examination. So bawat testigo, 30 minutes po ang itatagal ng tanungan. Ipresenta ng prosecution o ng mga district attorney dun sa Amerika, ito po ang una naming testigo labang kay Kibuloy. Kung 20 at 30 minutes about isa, so kailangan nila ngayon ng 10 hours. Sa umaga, 4 ipresenta nila. Sa hapon, 4 din. The next day, 8. So, ilan na? 16. Adi, 8 plus 8, 16. O, plus sa sunod, the third day, ubos na. Kung may 20 sila testigo, ubos na. So, kasunod na araw, ang testigo naman ni Kibuloy ang magpipresenta. Sabihin natin 1 hour kasi depensa. So, on the third day, tapos ang trial. Pagtapos ng trial, ilagay ngayon sa isang kwarto yung mga membro ng jury. At sila magbuto-butuhan kung guilty si Kibuloy o hindi. Ganun lang po kabilis ang jury trial. Kaya nga, sa totoo lang, kung papayag ang gobyerno natin na ipadala si Kibuloy doon, ay kailangan humingi ng kondisyon ang Pilipinas. Sige, basta pagkatapos ng trial at matapos sentensyan, isurrender nyo balik sa Pilipinas si Kibuloy. Kasi ang trial sa atin, nakailang taon na, mahigit magdadalawang taon na, sa atin ay hindi pa tapos. Nag-umpisa pa lang, petition for bail pa lang nang nangyari at binasura ng judge yung hiningi ni Kibuloy na petition for bail. So, yan ang aking panukala. Sana, pwede magkaroon ng kondisyon, ipadala natin sa Amerika si Kibuloy at mabilis naman ang trial nila, 1 linggo lang tapos na. Pagtapos trial, ibalik na sa atin si Kibuloy, sentensyado man siya o hindi. So, ganun po ang sana mangyari dito. So, magtatawag lang ko si EV Long Beach, sometimes faster than 5 days. O, yan.
Ang pinakamatagal po na jury trial, ang nakita ko yung maraming testigo kasi doon kay O.J. Simpson. So si O.J. Simpson umabot 1 buwan yun bago nagkaroon ng acquittal si O.J. Simpson. Gusto ko ikwento sa inyo ang nangyari kay O.J. Simpson. Si O.J. Simpson po, yung sikat na rugby player ay kinasuhan siya ng murder sa pagpatay sa kanyang asawa. Tapos, tumagal yun. At ang highlights ng trial niya, sa isang parte, may pinresenta yung prosecutor laban kay O.J. Simpson. Sabi ng prosecutor, ladies and gentlemen of the jury, may nakita nga yung nag-imbestiga na Federal Bureau of Investigation. Ito nakita nila yung sa crime scene. Ito po yung glove, guantes. So nakita ngayon ng nakita ng abogado ni O.J. Simpson yung guantes. Yan mukhang maliit pa ito sa kamay ni O.J. Simpson. Nagtapang-tapangan ng abogado ni O.J. Simpson. Your Honor, may I request that those gloves identified earlier by the prosecutor or the district attorney as found in the crime scene, and they theorized that that glove, blooded as it was used by my client, O.J. Simpson, in killing his wife. Gano'n ang di ngayon, pinasubok sa kamay ni O.J. Simpson, hindi nagkasya. Kaya sumigaw ang abogado ni O.J. Simpson, if it does not fit, acquit. Ayun, na-acquit kagad because of that single evidence na hindi kumasya yung kamay ni O.J. Simpson sa glove. Acquitted. So, ganun po kabilis ang jury trial sa Amerika. So, anyway, let's read. It doesn't fit, it doesn't fit. Exact word niya, if it doesn't fit, acquit. Tapos, si Abby Long Beach, nagkukwento, aral na aral siya sa jury na nangyari kay O.J. Simpson. Si Vivian Sarimo, pero hindi pa po kayo naniwala na ang patayan na Warren Drugs ay walang alam si Digong. Ang ganito lang po, kung sa katotohanan ng buhay, let us speak about the truth, no? Kung katotohanan, hindi naman ako, may general order siya na magpatay, pero problema lang, ang utos niya ay kung nanlaban. Pero yan at another matter, kung tayo ay naniniwala sa ating paniniwala na inutos niya rin yun, patayin kung nanlaban o hindi, palabasin lang kung nanlaban, ay that is a matter ng lahat po ng mga Pilipino na kahit na makadigong ay naniwala na talagang ganun ang sitwasyon. Pero it is another matter kung ipipresenta mo siya sa korte. Iba naman ang usapin ng korte. So, A.B. Long Beach, 5 days. Okay, yes, 5 days. So, si A.B. Long Beach, that's correct. No? Balikan ko to sa taas. So, Bernard Magtibay. Tapos, Jupa Gasol, Zia Katubig, Conrado Alipio, magandang umaga. Bernard Magtibay. Tapos, Violet Brown. Tapos, si Rolly Azanyan. Tapos Edgar Nacion, Dr. Toto, magandang hating gabi po. Tapos si Cecil Chu, good morning Dr. Toto. Nagarag Bunggisius, Toto yan pre, actually isa ako sa na-invite na mag-training na sa Ilocos. Ilang bus din yung hinakot na vlogger sa Ilocos. Ayan. Yung mga vlogger nag-hire. So, Rolly Azanyan, pag napatunayan na walang jurisdiction ang ICC, di wala rin, automatic out na si Digong. Dalawa ang magiging depensa ni Digong doon, lack of jurisdiction at saka lack of evidence kung matuloy man ang trial. Tapos, paano panila may babalik ang mga araw na nawala? Ang mga araw naman nawala po, ang mangyari, pwede gawin ni Digong, magsampa siya ng kaso sa mga kumakaso, magsampa siya ng civil case damages.
at wala pala kayong kulang pala kayong ebidensya, di bayaran niyo ako sa nilagi sa kinulong ko doon, bayaran niyo ko moral damages. Bayaran mo ko ng mga exemplary damage. Ganon din po kay Madam Leila de Rima. Pwede rin siya magsampa ng kasong damages laban kay Digong dahil po ang naniwala naman ako ang mga ebidensya laban kay Madam Leila de Rima ay mga imbento rin. So, Rolly Azanyan, pag napatunayan na walang jurisdiction, binabasa ko na pala. So, announce PCO at ibang agency ng government all out check sa mga ghost ng corruption. Okay, talagang may corruption lahat naman ng pag-government offices. Talaga may corruption talaga yan. Sa ayaw mo sa hindi. Leonard Brusas, pang-divert lang nila yan ngayon na issue. Bigla naman yan sumulpot. O na timing sa issue sa floods kasi baon na baon si BBM sa floods. Kaya dumating naman ito si Roy Nagarma. Pero hindi naman makatabon yan kasi biglaan lang yun. Leonard Brusas, Pan TBD. Okay, Leonard Brusas, pang-divert lang nila yon. Sigurado lahat ng mainstream media, sigurado mag-iingay yan. O tama ka. Renato Lansangan, sina Matubato. Okay, pag-usapan natin si Matubato Las Cañas. Anong ebidensya ang maibibigay ng testimonya ni Las Cañas sa ni Matubato? Bilang isang trial lawyer at hindi naman sa pagmamayabang, pagdating sa trial lawyer po, ay na-acquit ko ang mga mga kliyente ko. Puro ako sa akusado. Ang pinakamaganda kong panalo ay yung kliyente ko na pulis na kinasuhan ng parricide kasi namatay yung kanyang asawa sa kama sa kanilang kwarto. Yung asawa niya, ang theory namin doon ay nagpakamatay kasi nga bagong panganak, inatake ng postpartum na psychological disease na natural sa mga lahat ng kapanganganak na babae. Nagsiselos, kaya inabot ng depression. Habang tulog yung client ko, ay nagising lang siya, bang! Yun ang asawa niya, namatay. So, yun ang pinesenta ko kung gaano ko napakaganda ng depensa ko ron. Parang drama sa pelikula ang nangyari sa loob ng korte. Kasi imagine niyo, pag ako nagpepresenta ng ebidensya at nagko-cross exam, siguro doon niyo ko makikita kung paano ko magko-cross exam. Umiikot-ikot ako, lumalakad-lakad ako sa loob ng korte, paikot-ikot pabalik-balik, parang pelikula. Ganun po ang style ko. Tapos umiyak pati judge. Sa depensa ko sa police officer na kliyente ko, umiyak ang judge. Umiyak, maraming umiyak. Ang hindi lang umiyak yung nanay ng biyanan ng aking kliyente na pulis kasi galit na galit sila sa kanilang manugang na pulis. So, yan po ang sitwasyon. So, kinikwento ko lang sa inyo kung ano ang sitwasyon sa loob ng korte. So, anyway, Leonard Brusas, di nila matatakpan ang issue sa flood control. O yan, ang hirap sa flood control. Mas madali patunayan yan kaysa murder. Meron na Galera, talaga mo na ang galing mong mag-explain. O, ganun ba? Kasi trial lawyer kasi ako. Kaya alam ko yung pagtakbo-takbo ng ebidensya. A.B. Long Beach DNA attorney. Sa DNA, wala tayo makikita magagamit sa DNA. Only mapatunayan lang. Total, inamin naman patay na. Ang problema na lang ay kung paano patunayan na kung si Digong nga ba nag-utos pumatay. Yun ang pinakakwat. Tapos, si Digong ba ay alam ba niya ng bawat patay, may pinatay niya? Ganun po ang mangyari dyan. Tapos, Mateta, good evening po. Tamang-tama ang live. Napapahinga na ako. Salamat po, Mateta. So, Lynn Malado Lunas Cupids. Yung neutral vlogger na Toto, ang binablog ay walang bayad, but those halatang may mga kakilingan sa tauhan ng mga sino-sino ay hindi, marami po sila na totoo lang aminin ko na binabayaran po sila. Si Fernie Pinto Sr., Cecilia Tew, Dr. Toto Kausing, baka si Kibuloy ang susunod na dalhin sa Amerika. Sigurado po yan. Papayagan nila kasi takot sila sa Amerika. Ay, gobyerno natin takot sa Amerika eh. Sasabihin, hindi namin kayo bibigyan ng ng iba pa mga ayuda sa baril, sa armas. Roger Barcelona, gaano naman
din ang yung biktima doon sa USA delikado. Dito yon makakalaya. Yon yung nanalo si Sarah. Ay hindi naman makakalaya. Kasi kahit gusto pa ni Sarah, kahit kaibigan pa niya si Kibuloy, kapag nasintensya niya, wala pong presidente magpapalaya niyan. Except lang kung ipapardo ng presidente. Kagaya kay Gloria Macapagal Arroyo, pinardo niya si Erap. Nung pinardo niya si Erap, ay nasintensya naman si Erap sa salang plunder. Pero wala tayong magawa, pinardo ni Gloria Arroyo. So, yan ang posibilidad na maaring mailabas pag masintensyan si Kibuloy. Huwag naman sana i-pardon ni Sara Duterte kung sakasakali siya manalo presidente. Pero baka maghirap siya kasi buo na po ang decision ko. The only way to save this country is for me to become the president of the Philippines in 2028. Ganun po yun ang aking paniniwala. Kasi ang plano ko po nakabuo, it is the only me who can cause the real change that we need, that the Filipino needs. Okay, tapos Roger Barcelona, lack of evidence, 30K ang pinatay, hindi siya ang aktual na pumatay kasi nasa posisyon siya, pero di lang yun ang batayan dahil walang aktual. Tama, walang testigo na makapagpasabi na nakikita na si Digong ang nag-uutos na i-pull ang trigger o ikakalabitin. Wala po magsasabi ng ganon. So anyway, si Vicente Bornido, good morning, Engineer Toto Tirador, keep healthy. Salamat po. Sabi naman Mercy Narbasa Suzuki, late ako sa live nyo, Dr. Toto. Ulitin ko na lang. Salamat po. So MLXUL at saka Dr. Toto, tiradorin mo yung flood control projects in Diskaya sa Cebu. O sige, hanapin ko po. I-research ko yung project sa Cebu. Marami nung kasama niya siya yung Kotkot River. Yung Kotkot River, sa kanya pala, oo naman. Sige, ngayon gusto ko tatanggapin ang hamon ni Doc Prasco, yung Congressman Doc Prasco. Kukunin ko, nagbibigay doon siya ng 500,000 kung mapatunayan na may project doon sa kanyang distrito, lalo na sa Liluan, na saliwa na flood control project. Ako kay nakakuha na ko. GM po. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana ay we have a good have a beautiful Sunday. So ang Sunday natin is pinagdadasal ko po yung lahat nagtitik ng bar exam. Kung mayroong isang nagtitik ng bar exam na hindi makakatulog at minabuti nila nakarinig sa akin, at kung mayroon kayo pong kaibigan, kamag-anak o kapatid o kung sino man, tita o tito o kuya o ate o anak o pamangkin na magtitake bukas ng bar exams, ito po ang tip ko. Si Amila po yung examiner. At lagi po tinitingnan namin kung sinong examiner, kung paborito niyang desisyon, ang lagi niyang itatanong. Ito, may isa pong kaso ako na naipanalo na si Ami Lazaro Javier ang justice na sumulat ng separate concurring opinion. Ang facts of the case po ay ganito. Meron po tayong tinatawag na Revised Penal Code na kung saan sa Article 90 doon ay nagsasabi na ang lahat ng mga libel na ginawa sa pamamagitan ng published sa newspaper o radyo ay pwede mo lamang isampa mula sa araw, 1 year mula sa araw na nagawa mo ang krimeng libel. Yan po ang batas sa Article 90 ng Revised Penal Code natin. Ngayon, noong 2012, nagkaroon tayo ng bagong batas. Ang batas po ay Republic Act 10175. At sa Republic Act 10175 po, ay sinabi doon na ang lahat ng krimen, matatagpuan man sa Revised Penal Code o sa iba pang mga libro ng batas, ay kung magsasagawa ka ng krimen na yun sa pamamagitan ng paggamit ng internet, ang kulong ay aangat ng isang antas.
At gaya ng libel, kung sa normal, kung sa dyaryo lang ang libel na klase na pagkagawa ng krimen, ang parusa po ay medium na prison correctional. Pero ang medium na correctional ay sinasabi na hatiin mo yung 6 na taon, bawas mo 6 months. So, i-convert mo muna sa months ang 6 years, 6 times 6, so maging 72 months. Bawasan mo na 6 months, magiging 66 months. So, in other words, kada period ay 33 months, minimum period, 33 months plus 6 months, that will be 39 months. So, ngayon, ang medium, 39 months plus 6 plus 66 divided by 3. So 22. 22 months plus 6 months, that is 28 months ang una na minimum. Tapos from minimum to medium, maximum ng medium ay 28 months plus 22, that is 40 months. Hindi, 50 months. So 50 months divided by 48, that is 4 years. May sobra na 2 months. 2 months, 4 years and 2 months ang parusa. Maximum. Kung ganon, nakalagay po sa Article 19 ng Revised Penal Code, kapag ang parusa ay nasa correctional, ang range ng penalty ay kailangan 15 years mo pwede isasampa yung kasong libel. Di kaya paglampas ng 15 years, expired na. Ang tawag namin yan, prescribed na. So ngayon, nagkaroon ng issue po. Kinasuhan kasi ako doon sa isang kaso na kung saan ang naging dahilan ko bakit ako tinanggalan ng lisensya. Yung kasong plunder na ginawa ko. At imbis na i-file ko muna sa Office of the Ombudsman, ay pinablis ko muna sa Facebook. Doon ako pinagalitan ng Supreme Court at tinanggalan ako lisensya. So nevertheless, ang tanong na lang ngayon dito ay, kung may libel akong ginawa sa pagpapublish sa Facebook, at yan ay cyber libel ang tawag na ayon sa bagong batas na Republic Act 10175 sa Section 4, Paragraph C, Subparagraph 4, na ang parusa ay aangat ng isang antas. So, imbes na medium correctional, mag-angat ka ng isang antas, magiging medium na prison mayor. Kasi ang kasunod, prison mayor. So, ang prison mayor naman ay from 6 months and 1 day papunta sa 12 years. So, ibawas mo, 6 years, i-divided by 3 mo 6 years. So, ibig sabihin, kada period, 2 years ang idadagdag mo. So, kung 6 years plus 2 years, 8 months and 1 day ang kulong. Maximum is 8 months and 10 months ang maximum at 10 years. 8 years and 1 month, 8 years and 1 day ang kulong, up to maximum pwede sabihin ng judge na nag-convict na 10 years. Ganun po. So ngayon, pag tiningnan mo, sa Article 90, yung mga 10 years ay nag-i-expire yan o nagpe-prescribe sa loob ng 15 years. Kaya kung yan ang sundin mo, 15 years mag-expire ang cyber libel. Ano ang sabi ni Ami Lazaro Javier? Tandaan nyo ito, magkukuha ng bar exam. Sabi niya, 1 year lamang pwede isampa ang cyber libel kahit na sabihin natin umakyat pa ng isang antas. Ang katwiran niya ay constitutional reason. Constitutional dahil tinatawag niya, kailangan natin i-apply ang tinatawag ni Mayor Lim na buhay pa siya. What applies to all? The law must apply to all. Otherwise, none at all. Ibig sabihin, ang batas ay dapat pare-pareha ang tingin sa lahat. So, anong ginamit ngayon na rason ni Ami Lazaro Javier? Sa batas po ng civil libel ay sinasabi 1 year ay hindi ka na pwede magsampa ng kasong civil. At kung tinitreat ng batas ng civil code na 1 year ka lang pwede magsampa, walang rason para hindi mo rin i-apply yung ganong batas sa criminal case. Na kung 1 year sa civil case, paano mangyari kung gawin mo 15 years sa criminal case tapos bawal ka na magsampa ng civil case?
O kung hanggang 1 year lamang ang civil case, hanggang 1 year din dapat ang criminal case. Therefore, ang tamang sagot, kung tanong niyo niya ba, given those facts, until when is the prescription period of the cyber libel? Ganun ang tanong. Sasagutin mo, o di kaya kung matanong yes or no, ang tanong yan, sagot, pwede mo masagot yes or no, ganito po ang manner pagsagot. Sabi halimbawa, ang tanong, will you, more than 1 year has passed, as a lawyer, will you allow the filing of cyber libel case against your client? More than 1 year has passed? O yan. Yan ang tanong. So, anong sagot niyan? Ganito po paggawa ng sagot. No, I will not allow the case to be charged or filed against my client. Period. Next sentence. That is so because the prescription for the crime of cyber libel is only 1 year. Period. Last sentence. By the application of the Equal Protection Clause, that it must apply to all, then if it applies to civil cases that allow only 1 year for the filing of the case, then it should also apply to criminal cases of cyber libel that must require 1 year as the prescription period. Ganun lang po. Nung ako po nagtitake ng Barisam, 3 sentence rule lang po ang pagsagot ko. Kung magsagot ka ng yes, wag yes. Kailangan may dugtong yes. Yes, it should be. Yan ganun. Pero kung mag-no, sabi ko, no, I will not allow the filing of the case of cyber libel against my client. Ganun po yun. Ang unang titreat ninyo. Ngayon, kung sino mga barrister dito, lagi kong itip sa inyo, 3 sentence rule lang kayo. Una, answer. Next is, the next 2 sentence must be an explanation kung paano, kung bakit nyo sinabi yung sentence number 1. Sige, hanggang nyo lang tayo ha. So, magandang umaga, Pastor Rodi Rabi. Si E.B. Long Beach. Next topic attorney, si Libesti, bribery. Libesti being a billionaire, why accept bribery? Tapos, Randy Shai, Mang Dilis, wag kayo maniniwala dito, puro fake news. Hindi, Randy, hindi mo nga alam kung anong news, kanong hindi news. Kapag nagbigay po ako ng opinion, hindi po yun news. Kaya walang news, walang fake na opinion. Okay? Ang magiging fake news lang po, balita. Ha? So ano ngayon ang sinabi ko rito na balita na fake? Randy Ray, o pagbibigyan kita para maintindihan mong kaibahan ng opinion sa yung kiniklaim mo na pangyayari. Okay? Hanggang dyan lang at maraming magandang umaga po sa lahat. At kasihan tayo ng Diyos. Have a beautiful Sunday. At magdadasal tayo. At kailangan natin ay ipagdasal ang ating bayan na magkaroon po ng tinatag na divine intervention at matigil na po yung kawatan. Ang pangangawat po ng mga tao na kakampi ni Randy Ray. Randy Ray? Patigilin mo na yung si BBM, ng mga tao niya na magnakaw sa flood control projects. Okay? So, magandang umaga po. Magandang umaga. At please lang sa mga replay, huwag nyo po patayin yung ads. Don't skip ads. Para yan po makatulong sa atin na pagpatuloy tayong inspirado para sa pagdidiscuss na kung anong batas at kung anong pangyayari at pa-analyze natin ito na may relasyon para sa ating bayan. Magandang umaga po.